palagay ko yung mga solo parents, alam na yung gagawin. Pagkat ang mahal-mahal naman ng mga bilihin ngayon, wala tayong magawa sa LPG, sa gasolina, na puros imported. Pero syempre, tipid-tipid muna at alam natin na ayaw nating gastusin sa walang kamatayan tong ito, diba? Kailangan talaga sa pagkain na muna at ang mahal-mahal. Senator, speaking of pagkain, doon lang po sa issue ng sa rice price po, dapat unahin ng gobyerno yung pag-import o mas unahin nila yung mga local farmers? At sa tingin ninyo, Senator, ano kaya magiging epekto kung unahin ng gobyerno yung pag-import? Super kulit ko na parati ko sinasabi, unahin, simutin muna lahat ng makukuhang bigas, asukal, noon din yung sibuyas. Unahin muna, simutin muna ang meron dito sa lokal. Ang mga bukid natin ay marami pang bigas sa totoo lang dahil may natitira pang nagbebenta sa Nueva Ecija, sa Isabela sa amin, pati sa South Cotabato, 25 pesos kada kilo. Ang imported, FOB pa lamang nasa 42 na. Kaya sana simutin muna ng NFA ito at nang pinangangambahan na naman ng mga magsasaka sa amin, baka naman pagpasok ng imported, sasapawan na naman yung bagong ani. Kasi mag-aanihan na sa bukid sa loob ng isang linggo. By the 3rd week of September, all through October, that's the major first harvest. So, baka magkasabay na naman. Yan ang nangyari nung nag-import na napakahuli na ng sibuyas. Siyempre, ayaw nang bilhin yung mamahaling pula na lokal nung natabunan ng sangkatutak na puti na imported. Ganon din yung asukal na pumasok yung imported na asukal nung kasagsagan ng milling season. Sana konting timing at wag naman sobra-sobrang dami. Senator, nanawagan po isang grupo ng mga magsasaka sa gobyerno na kayo sa tapyasan daw yung buwis sa mga imported rice at agri-products na importers lang daw ang makikinabang. Hinirit nilang mas lakihan yung budget sa mga magsasaka para mas mapalakas yung local food production. Ano yung say niyo? Kilala ko yung mga yon. parang magbarkada kami, nangungulit kami ng stereophonic magkabila. Oo, dapat unahin talaga. Alam naman natin, importation is not sustainable, neither are subsidies. But at the end of the day, we have to invest in our countryside finally, so that we can become competitive and achieve food security. Senator, yung siling na buyo po lalo pong tumaas ngayon. Aso na, nasa 700 na daw. Ang galing ko sa Zamboanga, bitin na bitin yung mga hot moro at walang sili. Kaya nga, yan ang problema. Kung tutuusin ang sili, talaga naman pwedeng itanim, miski sa pasok, kung bakit nagkulang, nakakapagtaka. Sana konting planning sa atin at baka ang sagot na naman ay importation. Huwag naman importation lagi, andyan pa rin ang ating mga magsasaka. Dapat unahin yung local farmers. Yeah, yan nga sinasabi ko. Unang-una, simutin muna. Ang dami-dami po sa Mindanao, ang dami po sa Nueva Ecija, yung mga biofertilizer. Ang baba ng presyo ng ani nila, nasa 25 pesos. Ba't hindi muna yun ang bilhin? Ang pagkaalam ko, ang NFA, 75%, 3/4 of their budget remains intact. Hindi pa sila namimili. Kailan pa sila namimili? Taon-taon naman, ito yung panahon na tinatawag sa Ilocano. Ayan, guys, alam mo yun, gawat. Gawat ang tawag ng gawat, taghirap. Kasi July, August, pag-umpisa ng September, gutom talaga ang papalarin pagkat alam na natin, wala na maani. So, inaantay lang yung first cropping. Habang nag-iintay, dun sana papasok yung na-imbak na mga palay at bigas ng NFA. Yun ang ilalabas, hindi magkakaganito yung presyo ng palay kung tama yung kanilang projection sana. Senator, sa issue po ng mga corals doon sa WPS, kasi sinabi po ni J. Patong-Bakal, Director po ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Sea, na nabasa ko, pero pasensya, hindi ko alam kasi inaalam pa namin kung totoo o hindi. Ano ba talaga yung sitwasyon? Nabasa rin namin lang Kaya alamin ko muna bago ako mag-comment. Ang daldal ko ni. Thank you, Senator. Thank you so much. Maraming salamat. Mabuhay ang Taguig. Salamat, Senadora. Thank you guys.